Magandang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Nandito tayo muli sa ating babuyan. At may blessing po tayo na binigay si Lord. Good morning pong muli sa atin lahat mga kaibigan. Ang blessing ko pong sinasabi na binigay na sa atin ng ating Panginoon ay ito po. Nanganak na po si Talia. Siyam po ang anak niya, sa kasawiang palad po, ang isa ay nadaganan. Kaya 8 lang po sila. May na ito mga kaibigan, 2 linggo na sila. At pasensya na po kayo dahil hindi po natin na-vlog, na-video po natin nung nakaraang linggo nung mga anak siya. Kasi nga sobrang pag-uulan po dito. Nanganak ang ating mother pig. Kalakasan ng ulan, madaling araw. Tapos ayun, ilang linggo na umuulan dito kaya hindi po natin na i-video 'yon, yung pag panganak ni Talia. Yan. Mga kaibigan, doon pala siya, naabutan pala pagpanganak si mother pig natin doon sa na yon, sa kwarto na yon. Kasama pa niya si Barako at yung isa po nating inahin. Sandali, lalapitan natin. Ayan, dito po inabot ng pagpanganak si Talia kasi hindi pa natin naiayos yung natin, yung kulungan niya. Pero dapat hindi dito si Talia manganak. Dapat ang ililipat ko dito si Barako. At kung si Barako naman ang ililipat natin dito, ang maiiwan pa rin doon itong mother pig natin at yung kapatid niya na si Marian. Buntis na rin yan mga kaibigan. Yan, malalaki na yung mga didi niya. Hindi natin alam kung kailan siya nabuntis, pero maraming nagsasabi mga natin. Kagaya nito kay Talia, hindi natin alam kung kailan nabuntis. Ganyan din si Marian, buntis na siya. Hindi na napigilan ni Marian, sa asawa na daw siya sa kanyang pagiging dalaga. Ayan, si Barako. Okay, ito po mga kaibigan, itutuloy natin yung kwento. Ito, ang ganda ng katawan, no? Natatakot pa siyang lumusot. May kasi doon, may butas doon mga kaibigan. Kasi itong kwarto na to, mula nung nanganak itong ating mother pig, kasalukuyan kong ginagawa nung kinagabihan na yon, nagre-retoke ako dito sa parte na to. Kasi pag binuhusan mo ng tubig, may may natitirang tubig diyan, kaya niretoke ko nung gabi. Ang problema, pagka madaling araw nanganak si si mother pig. Kaya kinabukasan napilitan talaga akong ilipat lang dito ang ating inahing nanganak. Ito pala medyo pala to, malaki-laki sana itong kwarto na to, kaya lang ginawan ko nga ng division para dalawang malalaki yung mailagay natin dito. Bala ko nga si si Barako, tsaka yung isang natin, yung isang magiging inahin si Marian. Kaya ito ang ginawa ko, nilagyan ko ng division. Ngayon parang nasisikipan kasi ako, kasi siyempre yung mga biik niya, pagka tumatayo kasi ito, sobrang laki na nito mga kaibigan, itong inahin natin. Ang laki na kasi niya, kaya yung mga biik, pagka tumatayo siya, natatakot ako. Kaya ang ginawa natin, nung matapos, ito kasi nagkaroon ako ng pagkakataon ng tapusin ito habang maliliit pa yung mga biik natin, kapapanganak pa lang. Mga 2 araw siguro ang nakalipas, medyo
hindi na masyadong malakas ang ulan, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na gawin yung itong kwarto na to nga. Ito, halos yari na ito mga kaibigan. May kulang lang dito, isang diretso na hollow blocks. Ayan, isang diretso na lang yan. Tapos na. Kasi yari ko na lahat, yung flooring, yung pagkabit ng gate niya. Yung ano pala, nung mga anak pala si si Inahin, ang ginawa ko dito, kasi ito palang kwarto na to ang natapos, nilagyan ko muna ng tarapal. Pero ang problema, pag malakas ang ulan, tumatalsik ang ulan, nababasa yung flooring dito, kawawa naman yung mga biik natin. Kaya naisipan ko, dumating na rin lang yung kawayan natin na in order. Ganyan muna ang ginawa kong paraan pansamantala ito, para maging maayos lang yung nila, hindi pagka umuulan hindi na masyadong hindi na nababasa sila. Pero ano lang yan, pansamantala lang yan. Ayusin pa natin yan, yung pagkakabubong. Okay, ano pala yung naman natin mga kaibigan, yung mga litsonin natin dito. Samahan niyo ako dito. Hindi pa tayo nagpapaligo ngayon ng baboy, maya maya maglilinis na tayo. Ito pala ang ating mga litsunin. Binabalik-balikan na naman to ng mamimili, kaya lang masyadong alanganin pa. 4 na lang silang natira dito kasi yung dalawa na malaki na nilitson na namin yun nung Sabado. Nung Sabado lang na lumipas, kasi dumating na yung ating kapatid na si Ate Lisa galing Australia kasama yung anak niya, kaya pinalitson ko na yung dalawa. At may kasama pa siyang mga kapatid namin yung nasa Cavite, yung dalawang kapatid natin na nasa Cavite. Tapos yung isa, si Angel, anak naman ng bunso namin kapatid, galing namang Taiwan. Kaya natin sandali ha, naghanda naman tayo ng konti para naman masyahan yung ating mga kapatid na umuwi. Andito na sila mga kaibigan, lumulusot na dito, tumatagos na. Hindi pala natin naipakita sa inyo yung ang ginawa ko pala muna dito sa kwarto na ito para lumuwag yung ating mga biik. Binutasan ko muna dyan para magtagos-tagusan sila. Diyan, may butas na yan. Kita natin para tumatagos sila doon. Nabisi sila sa paglalaro dito to. Pinapaano ko na rin sila kasi 2 linggo na nga sila ngayon mga kaibigan. Pinapatikim-tikim ko na sila nung espesyal na tawag dito. Sandali, kukunin ko ha. Yung Biggie Meal para daw mas masanay niyo yung ating mga piglets. Yan. Nakabalot, naka-plastic, kaya mahirap tanggalin. Ayan, papakita lang natin sa inyo. Hindi lang natin buksan Ayan po mga kaibigan, ito po yung aking pinapatikim sa kanila unti-unti para malasahan nila yung lasa ng pagkain, yung para matikman na nila yung pagkaya nilang kumain ng solid. Yun, lumusot na naman. Nandun na sa kabila yung 6. Ayan, kaya ginawa natin yung butas na yan para pag gusto nilang magtakbo-takbo, pumunta sila dito. Yan, maganda kasi pagka medyo maluwag yung lugar, nakakatakbo-takbo yung mga biik natin kasi
para mabilis lang tumibay yung mga paa nila. Mas mga maliliksi sila. Itong dalawa naman na ito, medyo maliit na sila. Saka ito pala mga kaibigan, kawawa naman ito. Naapakan ito nung nanganak si mother pig dun sa kabilang kwarto. Di ko lang sabi ko sino nakaapak kasi yan tatlo sila doon na malaki, kaya kawawa naman. Mabuti nga nabuhay. Pero siya, nung pagpanganak talagang pilay siya, hindi makalakad. Ang ginawa natin, tuwing alas 4 ng madaling araw pagka pumunta ako dito, hinihilot natin yan. Inaayos natin, diretso natin yung paa niya. Pero naman, sulit din yung ginawa kong paraan, pagod. Hindi natin inaalintana yung pagod dahil siyempre nag-aalaga tayo ng baboy. Gusto natin na gumaling yung pilay nung isa nating biik. Kaya nung pagdating ng 4 na araw mga kaibigan, nakitaan ko na siya ng improvement. Tapos mga ilang araw pa, na siya, nakakatayo na, at kinabukasan nakakahakbang-hakbang na siya. Kaya malaking bagay yung paghihilot-hilot natin. Ayan. Balak na naman lumusot niya doon. Nakaharang yung nguso ni mother pig. Okay, yan pala mga kaibigan, ang pag-aalaga pala ng inahin ay talagang napakahirap kasi alagain. Kailangan mo talagang alagaan sa madaling araw, sa gabi. Kailangan mo silang pagkatapos magpadidi, ihiwalay mo sila. Ang ginawa ko noon, naglagay ako dito ng patong-patong na hollow blocks. Pa ito? Wala pa itong kwarto dito. Lupa pa yung nandyan. Tapos may nakatambak na ako ditong hollow blocks. Ang ginawa ko niyan, pinagpatong-patong ko yung hollow blocks para parang kwarto nila na maliit. Pagkatapos nilang dumidi sa nanay nila, nililipat ko na agad yun para hindi sila madaganan. Sa gabi, ang punta ko dito, pagpadidi, alas 7 ng gabi. Hindi na ako umuwi ng bahay. Dito na ako natutulog sa kapatid ko. Buong isang linggo yon. Kasi inaantabayanan talaga natin yung ating mga piglets. So, ang ginawa ko nga mga kaibigan, nung magpadidi ako ng gabi, alas 7 ng gabi, masundan yan, alas 10 ng gabi. Tapos alas 2 ng madaling araw at alas 4. Bali 4 na bisis. Biruin nyo yan. Talagang kailangan mo talagang pagtiyagaan. Kailangan talaga sa pag-aalaga ng baboy, sipag, tiyaga at determinasyon na rin para makamit natin kung ano mang gusto natin sa buhay balang araw. Malay mo, ma-successful tayo sa ating pag-aalaga ng baboy. Sa tulong at gabay ng ating Panginoon, magiging maayos at gumanda po yung ating pag-aalaga ng baboy. Kasi ito na rin yung tinutukan ko ngayon na hanap buhay. Ayan. Kaya sa ating mga nag-aalaga, mga baguhan na mag-alaga, nagbabalak pa lang mag-alaga ng baboy, gustong magkaroon ng inahin, yan talagang yung sakripisyo kailangan natin gawin sa ating mga alaga, sa ating pag-aalaga ng baboy. Kasi nga nakita ko na rin ngayon yung talagang sakripisyo at hirap, pagod. Kaya kailangan tiyaga, sipag lang sa pag-alaga ng baboy. Okay po mga kaibigan, yan lang po muna ang ating mai-update sa inyo. Siya nga pala, pasensya na po sa ating mga kaibigan na mga nagla-live. 2 linggo na po tayo na hindi po tayo nakakapasyal na sa inyo, sa mga live po ninyo. Dahil nga sa busy po tayo sa pag-aalaga ng ating mga
ng ating baboy. At ito nga, bagong panganak si Talia, kaya tinutukan muna natin yung pag-aalaga ng baboy. Pasensya na po kayo mga kaibigan kung hindi pa po tayo nakakapag-support sa inyo. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat at God bless po. Bye-bye po. Bye-bye.